Habang sumisikat ang araw sa Pilipinas, may kakaibang bigat sa hangin. Hindi ito dahil sa panahon, kundi dahil sa isang bagyong unti-unting nabubuo sa hilaga. Sa kabila ng dagat, nandoon ang Taiwan, parang posporo sa isang kwartong puno ng gasolina, at may hangin ang umiihip papunta roon. Ilang araw lang ang nakalipas, sa isang bansang malayo sa Maynila, may sinabi ang Pangulo ng Pilipinas. Sa unang tingin, parang simpleng pahayag lang ng malasakit, isang pangako na poprotektahan ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero sa mundo ng internasyonal na politika, kahit ang mga salitang puno ng pag-aalaga ay pwedeng mag-spark ng tensyon. At ngayon, napansin ito ng isang higante. Mabilis ang naging tugon ng China. Malamig at matalim ang tono. Playing with fire, ang sabi nila. Tatlong salita na mabigat ang ibig sabihin, ginagamit lang kapag gusto nilang ipakita sa buong mundo na seryoso sila. Matagal nang mainit ang Taiwan Strait, isang makitid na bahagi ng dagat na parang fuse sa pagitan ng dalawang malalaking puwersa. Sa isang banda, ang China, matatag ang paninindigan na bahagi ng teritoryo nila ang Taiwan. Sa kabila naman, isang grupo ng mga kaalyado na pinangungunahan ng Estados Unidos, handang ipagtanggol ang isla. At nandoon sa gitna, hindi kalayuan, ang Pilipinas. Isang bansang nasa delikadong posisyon sa mapa. Pero bakit nga ba dapat mag-alala ang isang karaniwang Pilipino? Kasi sa Taiwan, mahigit 150,000 na kababayan natin ang nagtatrabaho, mula sa caregivers, engineers, factory workers, hanggang sa professionals. Ang kinikita nila ang bumubuhay sa pamilya rito sa Pilipinas, nagpapaaral sa mga anak, at nagbabayad ng mga utang. Kapag may nangyaring kaguluhan sa Taiwan Strait, pwede silang mapilitang umuwi ng biglaan, kasama ang pagkawala ng kabuhayan. At hindi lang iyon. Ang mga rutang pandagat sa East Asia na dinadaanan ng langis, pagkain, at iba pang produkto papunta sa Pilipinas ay parehong lugar na pwedeng maging sentro ng gulo. Kahit pansamantalang maantala ang kalakalan, pwedeng magtaas agad ng presyo ang gasolina at mga bilihin. Sa bansang matagal nang nakikipaglaban sa mataas na presyo, malaking dagok ito. At hindi ito nangyari sa vacuum. Dumating ang babala ng China sa panahon na mainit na rin ang tensyon sa South China Sea, kung saan mas pinapalakas ng Pilipinas ang ugnayan sa Estados Unidos, Japan at iba pang kaalyado. Para sa China, bawat hakbang na ito, mula sa military cooperation hanggang sa mga pahayag tungkol sa Taiwan, ay pwedeng magmukhang bahagi ng mas malaking plano. Sa mundo ng geopolitics, perception is reality at minsan mas delikado pa ang maling interpretasyon kaysa sa totoong banta. Hindi ito bago. Noong 1995, tumindi rin ang tensyon nang magsagawa ang China ng missile tests malapit sa Taiwan. Tumugon ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga aircraft carrier. Bumagal ang kalakalan, nag-fluctuate ang merkado at ramdam sa buong Asia ang kaba. Ngayon, mas moderno ang teknolohiya, mas magkakaugnay ang ekonomiya at mas mabilis kumalat ang impormasyon. Ang ibig sabihin, mas madali na ngayong lumala ang isang maliit na gusot. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kasalukuyang sitwasyon. Gusto man natin o hindi, hindi lang tagapanood ang Pilipinas sa isyu ng Taiwan. Malapit tayo sa lugar, umaasa sa kalakalan, at may matibay na alyansa sa iba't ibang bansa. Kung lalala ang tensyon, haharap tayo sa mahihirap na desisyon. Aaksyon ba para sa kaalyado at panganib na mawalan ng kalakalan? Mananatiling neutral pero baka masira ang relasyon sa mga kaibigan? Maghahanda na ba ng evacuation plans para sa mga kababayan sa abroad? Para sa maraming Pilipino, parang malayo ang mga desisyong ito. Parang usapan lang ng mga politiko at general. Pero kapag gumalaw ang mga higante, lahat ay natitinag. Isang krisis sa Taiwan ay pwedeng magdulot ng kawalan ng trabaho, pagtaas ng presyo ng bilihin, at paghina ng piso. Maaaring magbago ang ruta ng kalakalan, maantala ang pagdating ng mga produkto, at sa loob lang ng ilang linggo,
maramdaman agad ang epekto sa bulsa ng bawat pamilya. Sa kasaysayan, kilala ang Pilipinas bilang bansang matibay sa harap ng unos. Likas ang kakayahang mag-adjust at mag-survive. Pero ang bagyong unti-unting nabubuo sa Taiwan Strait ay kakaiba. Sinusubok nito hindi lang ang ugnayan ng bansa sa ibang bansa, kundi pati ang tibay ng ekonomiya at pagkakaisa ng mga Pilipino. Hindi na tanong kung maaapektuhan tayo, kundi gaano kabilis at gaano kalalim. Sa huling bahagi, iniwan natin ang tanong, gaano kabilis at gaano kalalim maaapektuhan ng tensyon sa Taiwan Strait ang Pilipinas? Ngayon, sisilipin natin ang mas malalim na kahulugan ng babala ng China at ang mga posibleng senaryo na maaaring mangyari. Playing with fire. 3 salita lang, pero sa mundo ng international relations, mabigat ang implikasyon. Ginagamit ito ng China kapag gusto nilang magpadala ng malinaw na mensahe. May ginawa kang kilos o pahayag na para sa kanila, delikado. Para sa Beijing, malinaw ang linya, Taiwan ay sa kanila. Kaya kahit simpleng pahayag tungkol sa kaligtasan ng mga OFWs sa Taiwan ay pwedeng makita bilang pagkiling sa panig ng kanilang kaaway. Hindi lang basta isla ang Taiwan. Ito ang isa sa pinakamalaking gumagawa ng semiconductors, microchips na ginagamit sa halos lahat ng modernong teknolohiya mula cellphone hanggang eroplano. Kapag naputol ang supply, mararamdaman ito sa buong mundo. Sa paningin ng China, ang pagbabalik ng Taiwan sa kanilang kontrol ay bahagi ng kanilang pambansang misyon. Para naman sa Estados Unidos at mga kaalyado, ang Taiwan ay simbolo ng kalayaan at mahalagang lugar sa estratehiya ng Pacific. At nandoon ang Pilipinas, halos kapitbahay sa mapa, nakapagitna sa dalawang magkalabang puwersa. Sa pinakamagandang sitwasyon, magpapatuloy lang ang matitinding salita, pero mauuwi sa diplomasya. Mananatiling mainit ang tensyon pero walang gulo. Ang epekto sa Pilipinas ay mararamdaman pa rin, bahagyang pagtaas ng presyo, mas maraming military presence sa rehiyon at mas madalas na balita tungkol sa South China Sea. Pero kontrolado pa rin ang sitwasyon. Kung pipiliin ng China na gumanti ng hindi gumagamit ng dahas, pwedeng bawasan ang trade access o magpataw ng economic restrictions. Tandaan, malaking bahagi ng ating imports, mula construction materials hanggang pagkain, ay galing sa China. Kahit pansamantalang paghihigpit lang, pwedeng magdulot agad ng taas presyo. Ito ang senaryong kinatatakutan ng marami. Kung may direct conflict sa Taiwan Strait, dalawang agarang epekto ang halos sigurado. Una, kakailanganing i-evacuate ang libu-libong OFWs mula sa Taiwan. Pangalawa, maaapektuhan ang shipping routes sa buong East Asia. Kapag nangyari ito, tataas agad ang presyo ng gasolina, pagkain at iba pang bilihin. Pwedeng magsara o magbawas ng operasyon ang mga pabrika at exporters dahil sa supply disruptions. Pinakamalapit sa atin ang banta ng spillover. Kapag may military activity sa Taiwan Strait, pwedeng madamay ang mga disputed area sa South China Sea. At kung mangyari ito, hindi malayo na masangkot ang ating teritoryo, lalo na ang mga isla at shoals na inaangkin din ng China. Hindi lang pera ang nakataya. Mahigit 10% ng populasyon ng Pilipinas ay nagtatrabaho abroad at libu-libo sa kanila ay nasa Taiwan. Kapag may banta ng gulo, bukod sa logistics ng pag-uwi, mabigat din ang emotional toll sa mga pamilyang may iwan dito. Ang biglaang pagbabalik ng mga OFWs ay magdudulot ng pagkawala ng income para sa libu-libong pamilya at maaaring magpabagsak sa lokal na ekonomiya sa kanilang mga probinsya. Dito sinusubok ang liderato ng bansa. Kailangang panatilihin ang magandang relasyon sa parehong panig, China at US, habang pinapangalagaan ang sariling interes. Pero isang maling pahayag o kilos lang pwedeng magdulot ng galit sa isa at kawalan ng tiwala sa kabila. Sa karaniwang Pilipino, baka isipin na malayo naman ang Taiwan. Pero sa interconnected na mundo ngayon, walang malayo. Isang tensyon sa hilaga ay pwedeng magpabago ng presyo sa palengke kinabukasan.
Isang utos mula sa mga leader ng malalaking bansa ay pwedeng magpababa ng piso, magpataas ng interest rates, at magdulot ng pagkawala ng trabaho sa loob lang ng ilang linggo. Sa lahat ng senaryong ito, malinaw ang aral. Hindi natin pwedeng balewalain ang nangyayari sa Taiwan Strait. Hindi ito basta usapin ng geopolitics. Ito ay usapin ng kabuhayan, seguridad at kinabukasan ng bawat Pilipino. Habang nagbabantayan ang mga bansa sa paligid natin, kailangan nating maghanda. Hindi lang ang gobyerno, kundi bawat isa sa atin. Maging alerto, maging maingat at magplano para sa posibleng epekto. Maaaring hindi natin mapigilan ang bagyong ito, pero pwede tayong maging handa. At sa panahong naglalaban ang mga higante, ang pinakamalakas na sandata ng isang maliit na bansa ay pagkakaisa, kahandaan at malinaw na direksyon. Hindi na tanong kung maaapektuhan tayo, tanong na lang kailan darating ang epekto at handa ba tayo pagdating nito.